Alas 7 na ng gabi, pero hanggang ngayon ay nasa rooftop pa rin namin ako. Kinakabahan ako sa kung anong pwede mangyari sa rooftop. Wala ka pa bang balak puntahan ng iyong Prince Charming best? Parang naiinip na tanong sa akin ni Marigold. Tiningnan ko to saglit. Parang ayoko nang pumunta best, kinakabahan ako eh. Sagot ko naman dito dahil yun naman talaga ang nararamdaman ko ngayon. Ang OA naman ito? Paano kayo magkakaayos niyan kung ang dami mo pang pakipot? Huwag ka nang mag-inerte, Stella. Wika nito na inirapan pa ako. Mukhang napipiko na to sa pag-iinerte ko. Ang sakit mo naman magsalita, Marigold. Sabi ko dito na nagpanggap pa na nagtatampo. Napalabi pa ako para makonsensya man lang to. Pero mukhang di man lang to tinablan. Well, truth can hurt you. Hay nako, nagpapakamadam advisory na naman ako. Stop talking too much, Stella. Umalis ka na nga na makapagpahinga na ako. Enjoy your date and feel the moment with your Mr. Carl. Sabi pa ni Marigold nung humigas na sa kama nito. Napangiti naman ako. Oo na Madam Advisory. Pangaasar ko pa dito. Hindi naman na ako nito pinansin. Mukhang nakatulog ng bruha. Nang masiguro ko na ayos ng itsura ko, ay lumabas na ako ng aming kwarto. Pagkalabas ko ng aming kwarto, ay bumungad pa sa aking harapan si Athena na agad na napukunot noon nang makita ko. Where are you going? Curious na tanong nito sa akin. Mukhang may pagkachismosa din palang isang to. None of your business. Mataray na sagot ko dito bago ko to tinalikuran. Abat, narinig ko pang reaksyon ni Athena pero hindi ko na to pinansin. Wala na akong oras para makipagtalo pa dito dahil kailangan ko nang pumunta ng rooftop. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad at hindi na pinansin pa si Athena na alam kong sa mga oras na yon ay inis na sa akin. Nasa may hagdan pa lang ako papunta sa rooftop ay natigilan na ako dahil tumambad sa harapan ko ang magandang arrangements ng mga tulips, roses at balloon sa railings ng hagdan. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko ngayon at hindi ko maiwasan na hindi humanga sa ganda ng setup ng paligid. Sinimulan kong humakbang sa hagdan paakyat kahit na hindi pa ako nakaka-recover sa pagkagulat ko. Nakatatatlong hakbang pa lang ako ay may naramdaman ako kung ano sa aking talampakan. Parang may naapakan ako kung ano. Napayuko ako sa may paanan ko. At nagulat ako na may makita ko dong sulat na siya palang naapakan ko kasama ng isang rose. Napansin ko na may nakasulat sa papel na naapakan ko at may kalakihan ang pagkakasulat ng mga letra doon. Kaya kahit nakatayo ako, ay nababasa ko pa rin ang sulat. Please get me my beautiful lady. Basa ko sa sulat na nasa hagdan. Napatingin ako sa rose. Dahil alam ko naman na itong tinutukoy sa sulat. Agad ko namang kinuhang mga bulaklak. Hindi ko napigilan ang mapangiti. I can't believe that Mr. Carl will do this. Masyadong corny, pero masyado ring nakakataba ng puso. Pakiramdam ko tuloy ay biglang nawalang tampo ko kay Mr. Carl. Sinimulan ko na ulit ang paghakbang sa hagdan at nang makatatlong hakbang na naman ako, ay napatigil ulit ako sa paglalakad. Muli akong napangiti dahil may isa na namang dong rosas na may sulat din nakasama. I'm done miss you, Stella. Please get me if you miss me too. Sabi sa sulat. Kinuha ko nga ang bulaklak katulad ng kanina, ganun din ang sulat. I miss him so much. Nang malapit na ako sa may rooftop, ay napansin ko na may isa pang rosas na nasa huling baitang ng hagdan. I'm really sorry, sweetheart. Basa ko sa huling sulat na nakita ko. Hindi ko napigilan ang mapaluha. This is enough to forgive him. Kinuha kong ikatlong rosas, ganun din ang sulat, at paulit-ulit kong binasang salitang sweetheart. Hindi ako makapaniwala na tatawagin ako ng ganun ni Mr. Carl. Napangiti ako habang hindi mapigilan ang mapaluha. Because of so much happiness that I feel right now.
Don't you like it, sweetheart? Tanong sa akin ng isang sobrang pamilyar na boses. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko dahil sa pagtawag nito sa akin ng sweetheart. Hindi makapaniwala na napatingala ako kay Mr. Carl na nasa harapan ko na ngayon. Napatitig to sa akin, ganun din ako dito, kasabay ng pag-play ng isang mabagal na music. I'm sorry if this is not enough. Shh! This is more than enough. I really like it. Putol ko sa sinasabi ni Mr. Carl na napatakip pa sa bibig nito ang aking hintuturo habang nakangiti. Mukhang nagulat si Mr. Carl sa ginawa ko, ganun din ako, kaya bigla kong inalis ang aking hintuturo sa labi nito. Pero nagulat ako nang bigla nilang kunin ni Mr. Carl ang aking kamay at higitin ako papalapit dito. Napamulaga ako sa ginawa nito. Napahawak pa nga ako sa dibdib nito dahil sa pagkakahigit nito sa akin. Napatingin ako sa mga mata nito and I feel his longing from his eyes. Mr. Carl? Nauutal na tawag ko sa pangalan nito. Pakiramdam ko ay sobrang namumula ng aking pisngi. Lalo na ngayon na para bang gusto kong halikan si Mr. Carl. Bumibilis lalo ang tibok ng puso ko. Nanatili lang nakatitig sa akin si Mr. Carl habang naramdaman ko ang maingat na paghigit nito sa braso ko para yakapin ako nito. Naramdaman ko ang magaang yakap nito sa akin hanggang sa unti-unting paghigpit noon. Naramdaman ko ang paglapat ng baba ni Mr. Carl sa aking balikat. Naramdaman ko ngayon ang pagkamis nito sa akin. Bigla ay namalayan ko na lang na natulo na palang aking luha. At ang pakiramdam na sobrang pagkamis ko rin dito. Tinugon ko rin ang yakap ni Mr. Carl. I really miss him so much. I'm really sorry for being jerk. I'm sorry for being too busy. Sorry, Stella. Narinig kong sabi ni Mr. Carl sa may tenga ko. Tumangutango lang ako dito. Naramdaman ko ang dahan-dahang pagluwag ng yakap sa akin ni Mr. Carl. Tumingin to sa akin at nagulat ako nung marinig ko ang sunod-sunod na pagkakaputok ng fireworks. Napatingala ako sa langit at nakita ko mula roon ang mga nagkikislapang fireworks na biglang nag-form ng mga salitang sorry. Hindi talaga ako makapaniwala na magagawa to para sa akin ni Mr. Carl. Ginawa mo ba lahat ng to para sa akin? Hindi ko napigilang itanong habang nanatiling nakatingin sa langit. Kung saan may fireworks pa rin na nagfo-form naman ng mga heart shapes. Yes, and by the help of some stuff here. Sabi nito na ikit ng tingin ko dito. Napansin ko bigla ang ayos ng paligid. May nakapalibot din pala mga balloons at flowers sa rooftop na well arranged. Nakita ko ang nakaset up na table sa gitna kung saan pinalibutan ang mga petals ng roses na nag-shape ng heart. At sa gitna ng table ay mayroong kandila. Nakapatong sa table ang pagkain kasamang isang cake at bouquet ng bulaklak. Bakit hindi ko agad ito napansin kanina? Napangiti ako. Ganun nga talaga siguro kapag masyadong overwhelm ang isang tao. You will never notice the other things around you because you will be focused for the thing that makes you happy. Even the music ay hindi ko na napagtuunan ng pansin kanina. Because of his presence. Napatingin ako kay Mr. Carl at bigla kong naisip na baka itong pinag-uusapan nito at ang stuff nito kanina. Hindi ko napigilan ang mapangiti dahil sa tuwa. Hindi ko alam na may pagkakorde ka rin pala, Mr. Carl. Nangingiting sabi ko kay Mr. Carl. I actually never imagined this before. Sabi naman nito na lalo kong ikinangiti. I appreciate this. Sabi ko dito habang nakangiti at nakatingin sa mga mata nito. Nakita ko ang pagdingning ng mga mata ni Mr. Carl kasabay ng pagngiti nito. Am I forgiven? Tanong pa ni Mr. Carl. Napatango-tango ako. Lumapit bigla sa akin si Mr. Carl para yakapin ako. So much forgiven. Bulong ko pa dito habang nakangiti. Thank you, sweetheart. Bulong din ito sa akin.
And for the third time, kinilig ako dahil tinawag ako nitong sweetheart. You're welcome, Mr. Carl. Nakangiting sagot ko naman dito na tinapik-tapik pa ang likod nito habang nakayakap dito. Call me sweetheart. Sabi ni Mr. Carl na ikinabigla ako at ikinaalis ko sa yakap nito. Ha? I'm your sweetheart now. Don't call me Mr. Carl from now on. Sabi nito na parang nakikiusap pa. Nataranta ako bigla. Hindi kasi ako sanay na tawagin tong ganon. Lalo na't sanay akong tawagin tong Mr. Carl. Kasi... Are you not comfortable with that endearment? Tanong nito na parang nakikiramdam pa sa akin. Hindi sweetheart. Sabi ko na ikinabigla ni Mr. Carl pati na rin ako. Hindi ko naman kasi intensyon na tawagin tong sweetheart. Nabigla lang ako. Napapahiyang umiwas na lang ako ng tingin kay Mr. Carl. Naramdaman ko rin ang pamumula ng aking pisngi. Nagulat ako at napatingin ulit dito nung marinig ko ang pagtawa nito. Hindi ako makapaniwala na tumatawa ngayon si Mr. Carl. Pinagmasdan ko tong tumatawa at nakita ko how handsome he is while laughing. It sounds music to my ears while calling me sweetheart. Sabi pa nito na parang sarili lang ang kinakausap. Nakapamewang pa si Mr. Carl habang nakatingin sa langit na para bang hindi ito makapaniwala at hindi alam ang gagawin. Ngayon ko lang nakita si Mr. Carl na parang sobrang saya at parang kinikilig pa. Napangiti na naman tuloy ako. Nang maramdaman siguro ni Mr. Carl ang pagkatitig ko dito, ay bigla tong tumingin sa akin. Unti-unting nawala ang ngiti nito, pero halata pa rin sa mukha nito ang saya. At mas masaya ko dahil alam ko ang dahilan ng kasiyahan nito. Making my loved ones happy is a big accomplishment for me. Napangiti naman ako sa aking naisip. I really love you, Mr. Carl. Bulong ko sa sarili habang nakatingin kay Mr. Carl na ngayon ay unti-unting lumalapit sa akin. May I have this dance? Tanong nito sa akin. Ngumiti muna ako dito bago tinanggap ang pagkakalahad nitong kamay sa akin. Marigold POV. Naglalakad ako pabalik sa aming room galing sa ibaba ng gusali para bumili ng mga snacks na kakainin namin mamaya ni Bess. Habang nagkukwentuhan, once na makabalik na ito galing sa dinner date nila ni Mr. Carl. Sabik na ako makichismis sa nangyari sa mga to sa kanilang romantic date. Napangiti ako bigla. Hindi ko mapigilang hindi kiligin para sa love life ng best friend ko dahil mukhang nakita na nito ang kanyang true love. Napatigil ako sa paglalakad at pagkuha ng chichirya na kakainin ko sana nung makarinig ako ng isang boses galing sa likod ng pader na nasa bandang kaliwa ko. Na-curious ako bigla dahil mukhang galit ang taong nagsasalita. Mukhang galit to sa kausap nito. Umiral na naman bigla ang pagkachismosa ko, kaya naman dahan-dahan akong naglakad papunta sa may pader. Ma'am, hayaan mo na lang po siya sa gusto niyang gawin. Let her know the truth. Please, I want to escape from this nightmare. Narinig kong wika na nagsasalita nung malapit na ako sa may pader. Napakunot noo ko lalo na makilala ko ang boses na nagsasalita. Pasimple akong sumilip sa pader para kumpirmahin ang aking hinala. Nakita ko si Yuan na hindi na halos maipinta ang muka dahil sa kausap nito sa cellphone. Naisip ko na baka family problem ang pinag-uusapan ng mga to, kaya hindi rin tama ang makinig ako sa usapan. Aalis na lang sana ako sa pinagtataguan ko nung marinig ko ulit ang nagsasalitang si Yuan. I can't stay away from Stella anymore, Mom. I don't care for anything. I just want to be with her. I'm willing to pay what I've done. Sorry. Narinig kong frustrated na wika ni Yuan na ikinatigil ko at ikinagulo ng isip ko. What's with Yuan? Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Yuan na para bang pagod na ito. Mukhang tapos na rin to sa pakikipag-usap sa mami nito. Narinig ko rin ang mga footstep nito na mukhang papalayo na. Nakahinga ako na maluwag
dahil sa ibang direksyon pumunta si Yuan. Dahil kung hindi, baka mahuli pa ako nitong nakikinig. Hindi ko maintindihan at tagang naguguluhan ako kung anong meron kay Yuan. Mukhang napaka-misteryoso nitong tao. Anong connection ni Yuan kay Best? Anong pinag-uusapan nito tang mami nito? Hindi ko talaga maintindihan. Ipinilig ko na lang ang aking ulo para alisin ang aking mga iniisip. Pinakalma ko na rin ang aking sarili bago ako umalis sa pinagtataguan ko para bumalik na sa aming kwarto. Pagkarating ko sa tapat ng aming kwarto, sakto ring dumating si Bess sa busangot ang muka. Napakunot noo ako at bigla inawala sa isip ko mga narinig ko kanina dahil natuon ang aking pansin sa aking best friend. Dahan-dahan akong lumapit dito. Bakit ganyan ang itsura mo, Best? Ano nangyari sa date ni Mr. Carla? Tanong ko dito. Tiningnan ako nito na masama. Wala. Sagot nito bago dumiretso sa pagpasok sa kwarto. At dito na po nagtatapos ang part 27 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!